Ka-Express, sa harap ng nagwawalang crowd sa Spectrum Center sa Charlotte, naganap ang isa sa pinaka-intense na laban ng season. Ang Hornets na pumasok bilang ika-number 9 seed sa Eastern Conference ay nagawang pabagsakin ang ika-10 seed na Miami Heat sa score na 127-126 matapos ang isang overtime thriller na puno ng clutch plays at momentum swings. Mula sa unang quarter pa lang, ramdam na agad ang tension sa laro. Parehong teams alam na wala ng bukas sa ganitong format, isang pagkakamali lang at tapos na ang season. Ang Hornets ay umaasa sa kanilang young core na pinamumunuan ni LaMelo Ball, habang ang Miami Heat naman ay dumedepende sa kanilang playoff-tested system na matagal nang pinapatakbo ni Erik Spoelstra. Back and forth ang scoring habang nagpapalitan ng runs ang dalawang koponan. Sa bawat basket, mas lalo pang umiingay ang crowd na sabik makita kung sino ang mananatiling buhay sa postseason chase. Nagbago ang momentum ng laro sa second quarter nang magkaroon ng injury scare ang Miami sa isang scramble play sa ilalim ng basket. Nasaktan ang kanilang defensive anchor na si Bam Adebayo. Ang pagkawala ng isa sa kanilang pinakamahalagang big man ay agad naramdaman ng Miami Heat sa depensa. Gayunpaman, hindi sila agad bumigay. Pinangunahan ni Tyler Hero ang scoring para panatilihing dikit ang laban, habang ang kanilang perimeter players ay naghanap ng paraan upang makabawi sa pagkawala ng interior presence. At habang papasok sa fourth quarter, tila hawak na ng Miami Heat ang momentum, pero ang Charlotte ay hindi sumuko. Sa mga huling minuto ng regulation, nagsimulang uminit ang kanilang shooters. Si Brandon Miller at Kobe White ay nagtulungan sa pag-deliver ng mga critical 3-point shots na nagpanatili sa Hornets sa laban. Sa bawat tres na pumapasok, lalong nabubuhay ang arena at parang bumabalik ang kumpiyansa ng home team. Sa huling mga segundo ng fourth quarter, walang gustong magpatalo. Ang bawat possession ay parang last possession na ng laro. Ang tensyon sa arena ay halos maramdaman sa hangin habang naghihintay ang mga fans kung sino ang unang magkakamali. Sa huli, nauwi ang laban sa overtime matapos magpalitan ng crucial baskets ang dalawang panig. At pagdating ng overtime, lalo pang naging mapangis ang laban, nakuha ng Miami ang maagang lamang matapos magpakawala ng sunod-sunod na puntos si Tyler Hero. Sandaling natahimik ang arena habang papalayo ang Miami Heat sa scoreboard, pero dito muling napakita ng composure ang Hornets. Sa nalalabing ilang minuto ng overtime, hawak ng Miami ang manipis na kalamangan, pero si LaMelo Ball ay may ibang plano. Sa isang mabilis na drive, papasok sa paint, nagpakawala siya ng isang tough layup na tumama sa backboard at pumasok sa basket sa natitirang 4.7 seconds. Ang go-ahead bucket na yon ang nagbalik ng lamang ng Charlotte at nagpasabog sa buong Spectrum Center. Ang crowd ay sabay-sabay na tumayo, sumigaw at nagdiwang na yon ay parang panalong siya, pero hindi pa tapos ang drama. Walang timeout ang Miami at agad nilang tinulak ang bola sa kabilang side ng court sa isang depensadong fast break, at sa huling segundo ng laro, nakakuha ng pagkakataon ang kanilang guard na si Davion Mitchell para sa posibleng game-winning layup. Pero bago pa man makumpleto ang tira, biglang lumipad muli sa likuran si Miles Bridges at malinis na tinapik ang bola palayo sa ring. Ang block na yon ay tuluyang nagselyo sa panalo ng Hornets habang tumunog ang buzzer. Ang arena ay sumabog sa emosyon, ang mga fans ay nagyakapan, nagsisigawan at tila hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Para sa Charlotte supporters, ang gabing yon ay parang matagal nang hinihintay na moment. Ilang taon ng rebuilding, roster changes at ups and downs ang dinaanan ng franchise. Pero sa isang play-in showdown, nakakuha sila ng panalo na maaring magsilbing simula sa bagong kabanata. Sa statistics ng laro, malinaw na ang tagumpay ay bunga ng collective effort. Nagpakita ng all-around performance si LaMelo Ball na hindi lamang nagbigay ng game-winning shot, kundi nag-orchestrate din ng opensa sa buong gabi. Si Miles Bridges naman ay naging crucial sa parehong offense at defense, lalo na sa huling block na nagpaalala sa mga fans kung gaano kahalaga ang kanyang presensya sa court. Malaki rin ang naging kontribusyon ng supporting cast. Ang perimeter shooting ni Miller at White ay nagbigay ng spark sa third at fourth quarters. Ang kanilang combined outside shooting ay nagbukas ng spacing para sa mga drives at fast break opportunities ng Hornets. Samantala ang Miami
ay patuloy na lumalaban kahit kulang sa kanilang anterior defense matapos ang injury ni Adebayo. Para sa Miami Heat fans, ang pagkatalo ay isang masakit na paalala kung gaano kalupit ang play-in format. Sa isang gabi maaring magtapos ang buong season. Gayunpaman, maraming observers ang nagbigay ng credits sa kanilang efforts sa kabila ng adversity. At sa mas malaking larawan, ang laban na ito ay naging perpektong halimbawa kung bakit napakahalaga ng play-in tournament sa modern NBA landscape. Ang bawat possession ay may bigat at ang bawat clutch moments ay maaaring maging defining play ng season. Para sa Hornets, ang panalong ito ay hindi lamang isang statistical sa record book, kundi isang confidence booster para sa batang roster na naghanap ng kanilang identity sa liga. Ngayon, buhay pa ang kanilang postseason hopes. Ang Charlotte ay magpapatuloy sa susunod na yugto ng play-in kung saan haharapin nila ang talunan sa matchup ng ika-number 7 at ika-number 8 seed para sa huling playoff spot sa Eastern Conference. Habang patuloy ang kanilang paglalakbay, isang bagay ang malinaw, sa isang gabi ng overtime chaos, clutch heroics at defensive brilliance, napatunayan ng Charlotte Hornets na handa silang lumaban hanggang sa huling segundo. At para sa mga fans na nasaksihan ang laban na yon, mananatiling sariwa sa alaala ng gabing yon kung saan isang layup at isang block ang nagbago ng kapalaran ng dalawang kupunan. Kung titingnan sa mas malalim na basketball perspective ang laban sa pagitan ng Charlotte Hornets at Miami Heat sa NBA Play-in Tournament, malinaw na ito ay isang classic example kung paano nagiging unpredictable ang win-or-go-home format. Sa ganitong klaseng laro, hindi lang talento ang nagdidikta ng resulta, kundi pati momentum, adjustment, at mental composure sa mga huling minuto ng laban. At isa sa pinakamahalagang factor sa laro ay ang pagkawala ng defensive anchor ng Miami na si Bam Adebayo matapos ang injury incident sa second quarter. Kilala si Bam bilang sentro ng defensive scheme ng Heat. Siya ang rim protector, switch defender at interior playmaker. Nang mawala siya sa rotation, nagkaroon ng malaking butas sa paint defense ng Miami. At doon nagsimulang maging mas agresibo ang Charlotte sa kanilang drives papasok sa lane at second chance opportunities. Well, sa kabilang banda, ipinakita ng Hornets ang isa sa kanilang pinakamalakas na armas, ang creative playmaking ni LaMelo Ball. Kahit hindi siya agad uminit sa scoring sa unang bahagi ng laban, nagawa niyang kontrolin ang tempo ng offense sa pamamagitan ng passing at spacing. Ang kanyang go-ahead layup sa huling segundo ng overtime ay hindi lamang clutch moment, kundi resulta rin ng kanyang confidence na umatake sa depensa kapag kailangan. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.